Amen. Sa pinagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Bigyan natin ng masigabong palakpak ng Panginoon. Amen. So, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Amen. Masaya po ba kayo sa Pasko na ito? Nagagalak po ba ang puso natin? Wala na, hindi na nagagalak. So, ang Pasko po ay pinagdiwang natin ngayon, hindi lang sa buong Pilipinas. Kahit saan lugar nyo nagdidiwang ng Pasko ngayon. Amen? Kaya, pinagdiwang natin ng Pasko dahil po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Dahil po sa Kanya, siya po ang sentro ng ating Pasko ngayon. Siya ba talaga ang sentro ng Pasko natin ngayon? Kapanganakan ng ating Panginoon? Amen. O yung Pasko natin ngayon ay puro na lang party o inuman o kasayahan. No? So pag Pasko, marami pong nagbabakasyon. Saan ba pupunta yung iba? Mayroong maraming reunion, di ba? No? Pag Pasko, family bonding. Kaya yun po ang nagiging Pasko ngayon. At nakakalungkot din sa Pasko na ito, yung pinalitan na po yung hindi na sentro ang ating Panginoon, kundi si Santa Claus na po ang pumalit. No? Diba? Yung iba, Santa Claus na nagbibigay daw ng pamasko si Santa Claus. Totoo ba yun? Namibigay ng pamasko si Santa Claus? Nabibigyan na ba kayo ni Santa Claus ng pamasko? Wala po, di ba? Ha? So, ang wala po ibang ibinigay sa Pasko, ang Diyos lang ang nagbibigay sa atin. Amen? Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, sabi po rito, sapagkat ipinganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang kamamamahala sa atin, siya ang kangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Amen? So tayo po'y manalangin. Salamat po Ama sa oras na ito. Kami po ay nagkulay-gulay na yung mga salita. Salamat po sa iyong anak na Jesucristo na pinadala mo upang kami po ay pamalaan at bigyan ng kapayapaan ng aming mga buhay. At salamat, patuloy kang nangunguna sa amin at pinadala mo yung anak ko pang kami po ay maligtas mula sa kapahamakan. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po, sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki ay siyang mahala sa atin. Siya ang kangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ito po yung dala ni Kristo, ano? Siya po ay mamahala sa atin, no? Nayaan ba natin mamahala si Kristo sa buhay natin? Amen. Sabi doon sa Matthew chapter 28 verse 18, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen? So ibinigay ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo ang mamahala sa langit at sa lupa. Siya na po ang namamahala ngayon, wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala pong ibang namamahala sa atin kundi siya na po. Amen? Kaya nga siya na po ang namamahala sa atin, wala na pong iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang kangahangang tagapayo. No? So ang ating Panginoon, siya po ang tagapayo. Siya ang makapangyarihang Diyos, makapangyarihang Ama. No? Totoo po siya nga Diyos at totoo rin na Ama, siya rin ang Ama. Prinsipe ng kapayapaan. Amen? Kaya ang tao pag walang Kristo ay wala pong kapayapaan. No? Lagi po natin sa buhay natin, isasama natin ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Saan man tayo magpunta, ano mang ginagawa natin, dapat kasama natin ang Panginoon. Di ba?
Sabi sa Matthew chapter 1, verse 23, ano pong sabi? Maglilihi ang isang dalaga at manganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. So, kaya po ipinanganak ang Panginoong Jesucristo para maging kasama natin siya. Amen? Kaya tinatawag po siya ng Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Sa Matthew chapter 1, verse 21, sabi po rito, manganak siya ng isang lalaki kay pangalang mo Jesus, sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So kaya po ipinanganak ang ating Panginoon para po tayo'y iligtas ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya naparito po ang Panginoon para po tayo ay iligtas niya. No? So ano po ba yung Ano ba yung nabasa? naparito po ang ating Panginoon upang tayo po ay iligtas. Sa Lucas chapter 2 verse 12 and 13, sabi po rito, sapagkat isinilang sa bayan ni David ang iyong tagapagligtas ng Kristo Panginoon. Amen? Isinilang po sa bayan ni David ang ating Panginoon para po tayo iligtas. Diba? Kaya naparito ang Panginoon para tayo iligtas sa ating mga kasalanan. Amen? Kaya ito po ang layunin ng Diyos sa atin, kaya pumunta rito ang ating Panginoon. Pangalawa po ay pagsamba, no? Sa Lucas chapter 2 verse 12 and 13. Ito ang palatandaan na natagpuan ninyo ang isang sanggol na nabalot ng lampin nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, kitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalugdan niya. Amen? So bigla pong lumitaw ang mga isang hukbo ng anghel mula sa kalangitan upang sumamba sa ating Panginoong Hesus. Amen? So, ang Panginoon ay binigay para sa atin, pero ang mga anghel, tuwang-tuwa po sila na sumamba sa ating Panginoon, na siya po'y sinilang dito sa mundong ito. Sila po ang unang sumamba sa ating Panginoon. Mula sa langit, bumaba dito sa lupa ang isang hukbo ng mga anghel upang sambahin ang ating Panginoon. Pero tayo ngayon, sa Pasko, ano bang ginagawa natin? Walang pagsamba, no? Puro lang party-party, kainan, inuman, wala na po yung pagsamba. No? So, ang celebrate ng pagsilang ng ating Panginoon ay pagsamba po. Kailangan magbubunyi po sa pagsamba ang mga tao. Wala na po yung pagsamba. Kaya nga, kailangan i-revival po ng pagsamba ng Panginoon, kailangan maibalik. Tingnan po ninyo yung mga anghel. Ang Panginoon ibinigay para sa atin, pero sila ay sumamba sa Kanya. Amen? Ganon din yung mga pastol na nandoon sa parang
sila din ay sumamba sa ating Panginoon. Amen? Sabi po rito, at nang madali silang lumakad na nakita nila sa verse 16 ng Lucas chapter 2, lumakad, nakita nila si Maria at Jose ang sanggol na kay gasabsaban, kaya sila nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng narinig sa sinabi ng mga pastor. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastor na nagpuri sa Diyos at nagpahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibanalita sa kanila ng anghel. So tingnan po niyo ang mga pastor, sila din ay nagpupuri sa Diyos. Sinamba din nila ang ating Panginoon nga nakita nila nga ipanganak doon sa sabsaban. Amen? Ganon din yung mga pantas, ano? Yung mga pantas din ay sila din ay sumamba sa ating Panginoon sa Mateo chapter 2 verse 10, 11. Ngayon na lamang ang galak ng mga pantas na makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. So makikita natin nga nagagalak po ang mga pantas na makita nila ang ating Panginoon. Kaya sila po ay lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. No? So sila yung mga pantas na sumamba sa Diyos ay mayroon pa silang handog sa ating Panginoong Jesucristo na ginto, kamanyang at mira. Yun po ang handog nila na sila po'y sumamba sa ating Panginoong Jesus. Na yung isinilang po ng ating Panginoon. Amen? Kaya wala pong ibang sasambahin natin kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya yung ating Panginoon na isinilang, sila po ay sumamba. Sinamba nila ang ating Panginoon. Pero ngayon sa ating celebration sa Pasko, wala na po yung pagsamba sa ating Panginoon. Wala na po. Puro na lang party-party. Ano? Wala na yung pagsamba. Nawala na po. Kaya kailangan sambahin ng ating Panginoon dahil siya po ay ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya nga sabi, ito yung pinakamahalagang regalo ng Diyos sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. No? Siya po ang regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Higit po siya sa isang bagay, pero ang mga tao hindi po natutuwa pag party sa Panginoon. Saan po sila natutuwa pag Pasko? Pag regaluhan sila ng pera, mga damit, o ano pa man. Doon po sila masaya. Pero hindi sila natutuwa na ang regalo ng Diyos sa atin, yung kanyang kaisa-isang anak na ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nasabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? So, sino lang po yung tumanggap sa ating Panginoon? Yun lang po ang magkaroon ng Buhay na walang hanggan. Yung lahat ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya. Kasi nirigalo na sa atin ng ating Panginoon. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin na mga tao. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos, Ama na nasa langit. Pero tayo, nasaan yung ating pag-ibig sa Diyos? Wala. No? Kaya nga sabi niya, gayon na lamang pag-ibig niya, binigay niya kanyang bugtong na anak.
ang sumampalataya sa Kanya hindi na mapahamak, hindi may buhay na walang hanggan. E paano yung hindi na nanampalataya? Ay mayroong kapahamakan. No? Kaya dito sa verse 18, hindi natulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong anak ng Diyos, ngunit natulang parusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi, mayroon siyang pag-ibig, mayroon siyang pangako, at ikaw ang mamili kung saan ang gusto mo. Kasi may warning ang Diyos eh. Mayroong kapahamakan nga naghihintay sa dulo. Kaya tayo ay gusto ng Diyos na ubusin mula sa ating mga kasalanan. Pero tayo naman ay ayaw naman manampalataya, ayaw naman maniwala sa Kanya. Amen? Ipangatlo po ay pinatawad na tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Amen? Nang si Kristo po ay namatay sa cross, tayo po ay pinatawad na ng ating mga kasalanan. Ayon po sa Episode chapter 1, verse 7. Sabi po rito, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa ganyo'y pinatawad ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipadama niya sa atin, binigyan niya tayo ng binigyan tayo niya ng tayo ng karunungan at kabatiran. Amen. Kaya tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nga sa Colossus chapter 3 verse 13, magpaumanhan kayo sa pagpatawaran kung may nakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Amen? Kaya ngayon po ay Pasko, magpapatawaran po tayo sa ating mga kasalanan, magmamahalan po tayo kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Amen? Kaya yun po ang regalo nga ibinigay ng Diyos sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Siya po ang dakilang regalo ngayong Pasko, wala na pong iba. Kaya palakpakan po natin ng Panginoon dahil siya po ang ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Ibigay ko na po sa iyo.